Hey mga brods, may balita nga po tayo dito po sa Northport Batampier. Yes, ito po kasing si Joshua Monzon. Yes, nababalitang ito nga pala yung target ngayon ng San Miguel Beermen. Ayon din kasi sa mga reports and rumors natin dito kay Mr. Snow Badwa. Sinabi nga niya, next week nga may trade ang San Miguel at Northport Batampier. So sinabi ito ni Mr. Snow Badwa kahapon lang mga kabrods. Kaya ito, syempre expect nyo na sino man dyan sa Northport ang mati-trade. Syempre, isa nga sa mga star player nito, hindi naman pumipili ang SMB na mga basta-basta lang dyan sa Northport dahil syempre pitasan talaga ito ng SMC team. Saan ba galing si Malonzo? Saan ba galing si Pringle? Si Sisten? Diba nandyan lang din naman sa Northport Batampier kumukuha ito pong SMC Group. Kaya nga, it's either sina Monzon, Navarro, Franyo nga daw ang mga gustong kunin dito ng SMC Group sa Northport. Pero itong SMB, nakikita kasi nila maganda ang magiging kombinasyon kapag nilagay mo sa isang kuponan yung isang CJ Perez at isang Joshua Monzon. Ito nga yung parang magiging Fast and Furious na ng SMB mga kabrods. Diba Kagiwa and Helter brand yun dati, pero ito sa SMB gagawa naman sila ng Fast and Furious kung saan ito ngang dalawang point guard na ito, CJ Perez plus Joshua Monzon, napakabilis na mga point guard ito. Hindi lang basta mabilis, matatalino, dissenting point guard, scorer pa mga kabrods. At isa sa mga previous number 1 pick dito sa PBA or mga top picks dito sa rookie draft ng PBA mga kabrods. Tapos ipagsasama mo sa isang oponan. So, syempre ayawan na, 'di ba? Joshua Monzon, isa rin naman ito sa mga skilled player ng Northport Batampier. Isa rin ito sa mga key players dyan. Dahil syempre siya lang din naman yung isa sa mga umi-score at yung mga tumutulong dito kay Arvin Tolentino. Yes, alam din naman natin na maganda ang naging performance ng Northport this season. Ang kaso nga lang, nalaglag sila ng Ginebra San Miguel dahil nga siguro hindi pinilit ng Northport dahil alam nilang nabubulungan ang Batampier. Dahil bata kasi ng Ginebra ito pong Northport. Pero pag sineryoso nga daw ng full potential ng Northport ay kaya nga nilang makipagsabayan sa Barangay Ginebra San Miguel. Pero syempre, isa rin kasi sa mga gusto ng SMB na magiging future star nila. Ito namang si Joshua Monzon. Nasa 30 years old lang din naman ito mga brods. Prime na taon niya ito And isa pa dito, isa ito sa mga matangkad na point guard dito sa PBA. Nasa 6'2 or 6'1 or 2'6'3 ang height din yan mga kabrods. Di rin kaliitan yan. And yan nga isa sa mga maganda kapag matangkad ang point guard mo, well mga kabrods, mismatch agad sa number 1 position. Kaya nga kapag itong si Joshua Monzon ay uminit, mga kabrods, ay hindi rin basta-basta. Hindi rin naman ito magiging top picks kung wala lang, di ba mga kabrods? And dami rin naman itong experience na sa ibang bansa. Kaya nga yan ang maganda dito sa SMB kung kukunin nila si Joshua Monzon. Hindi talaga nila ito pagsisisihan dahil alam naman natin ng SMB gustong-gusto na talagang bumawi neto next season mga kabrods. Mabilis lang to. Pag game 4 na nga tayo ng finals ng TNT at Ginebra. Tapos dadaan na yung rookie draft. Tapos dadaan na yung All-Filipino Cup. Kaya ang SMB, once na sinabi nilang rebuilding ang lineup, ito, magre-rebuild talaga sila. Sinabi na nga ni Mr. Snow Badwa mismo na ito pong SMB, mag-i-start na sila ng trade next week. Yes mga kabrods, alam naman natin na malaki talaga yung chance kapag sinabi ni Mr. Snow Badwa yan ay talagang matutuloy ito pong mga trades na ito. Pero isa nga sa mga potential na pwedeng kunin ng SMB, Joshua Monzon. Alam din naman natin, pwede niyang bigyan ng kampyonato ang SMB. Parang CJ Perez lang din naman na itong skills nito mga kabrods. Kaya aayaw ka pa ba dito? Kaya ikaw mga kabrods, Joshua Monzon to SMB. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Eto na nga, yung Game 3 ng Ginebra TNT. So panalo nga ang TNT sa Game 3 dahil sinabi nga nila, injured si Justin Brownlee. 87-85, dalawa lang ang kalamangan mga brods kahit na nawala ito pong si Brownlee sa third quarter dahil sa kanyang right thumb injury mga kabrods. Deja vu ito dahil ito rin yung nangyari noong 2016. Import ng Ginebra ito pong si Paul Harris tapos ni-replace ito ni Justin Brownlee dahil sa kanyang right thumb injury. Tapos replacement import lang si Brownlee noon tapos the rest
history na. Pero ito ay bad news para sa Ginebra dahil nasugod nga sa hospital agad ito pong si Brownlee at hindi na nakabalik ng fourth quarter nung simulang nagkaroon ito ng bad fall at right thumb injury. Kaya itong Ginebra ngayon, di matanggap yung talo, sabi nga nila, dahil nga wala naman si Brownlee kaya nanalong TNT. Pero ang lakas pa rin naman ng Ginebra, ang deep ng lineup nito. Pero syempre, a win is a win sa TNT kapag hindi nila papalitan si Brownlee ng ganito, tapos paglalaruin nila ng right thumb injury, tapos ang stroke pa naman ni Brownlee, right-handed ito. Syempre, mahirapan na ito sa kanyang shooting form dahil right thumb yung kanyang na-injured. Kaya pinagpipray nila na hindi daw ito serious injury katulad ng kay Paul Harris noong 2016. Pero ito mga broads, in case lang naman at if ever man talaga na hindi na makabalik si Brownlee, yes, pwede nga magpalit ang Ginebra ng import. Ito mga kabroads, masusubukan at tatawagan ito pong si Terrence Jones. Yes, alam din naman natin ito pong si Terrence Jones, ang 2019 Commissioner's Cup best import of the conference that time. Alam din naman natin na si Terrence Jones ay former TNT import noong 2019. Yes, hindi lang ito nakabalik dahil ang dami nang ang isyong away nito kay na Aaron Santos, nung gaaway sila ni Calvin Nabueva. Pero ito kasi, ito lang yung import na wala pang under contract ngayon dahil ang kanyang last na kupunan ay yung Piratas de Quebradilas mga kabrods noong 2023 pa. Kaya ngayon, pwedeng kunin ito pong si Terrence Jones. Ito pong 6'9", 33 years old. Import lang naman ito mga kabrods. Mas bata ng 3 taon ito pong si Jones kaysa kay Justin Brownlee. At isa pa dito, dating NBA player pa ito ng Houston Rockets, Milwaukee Bucks, and New Orleans Pelicans. At may napatunayan na rin naman ito pong si Jones sa PBA noong 2019 at tinalo niya si Justin Brownlee ng Commissioner's Cup Best Import Race. Kaya ito mga kabrods, habang maaga pa ay pwede nilang kunin ito pong si Jones mga brods habang injured nga ito pong si Justin Brownlee. Malay natin magiging history rin ito sa Ginebra mga kabrods, gaya na nangyari kay Paul Harris nung nireplace siya ni Brownlee noong 2016 sa thumb injury mga kabrods. Kaya ito pong si Terrence Jones, hindi rin naman basta-bastang import ito mga kabrods. Ang laki rin naman ang maitutulong nito sa Ginebra. Alam din naman natin yung Terrence Jones na naging import ng TNT, syempre mga kabrods, may idea na ito kahit papano kung paano yung laruan ng TNT, kung ano yung weakness ng TNT. Syempre dyan na siya galing mga kabrods sa TNT. Kaya ito mga kabrods, kung ito yung makuha ng Ginebra, wala naman din talagang silang tulog dito. Worth it din naman na kunin ito pong import na ito dahil skill set pa lang na ito mga brods, panalo na. May shooting sa labas. Ang tangkad pa sa height na 6'9", tapos NBA player. May handles mga kabrods. Pwede nga ngayon nagiging point guard nga rin ito dati ng TNT noong 2019 Attacker mga kabrods, sharp shooter, tapos isa rin ito sa mga best scorer nung NBA dati mga kabrods. Kaya kung ako sa Ginebra, mas maigi na nga kung si Terrence Jones muna ang magiging import nila dahil syempre wala na, mahihirapan na si Brownlee sa kanyang shooting form dahil yung kanyang kanan pa yung na-injured mga kabrods. Kaya mga kabrods, Terrence Jones to Barangay Ginebra San Miguel, worth it ba ito at kaya ba niyang ibangon ang Ginebra sa Game 4? Komento mo lang opinion dyan mga brods, isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Phil Basketball. Yun lang, I'm out.